Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang John. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong aking kwento tungkol sa aswang. May katagalan na rin ng huling pumunta ng resort ang aming pamilya. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya ang aking mga magulang na pumunta ng resort para makapagliwaliw at magsaya. Nananabik naman kami noon dahil sa wakas ay naisipan din iyon ng aking mga magulang. Gayong matagal ko na ring gustong pumunta roon para makapag-relax. Niyaya pa ng aking ina ang dalawa nitong kapatid na sina Tia Sabel at Tia Cora. Kaya sumama na rin ang mga ito. Maging ang mga pinsan ko noon ay sumama na rin at tulad ko, sabik rin sila. Nang dumating nga ang araw na aalis na kami patungo sa resort na napili naming puntahan, maaga kaming nagising sa bahay at nag-ayos ng aming mga dadalhin. Nang maayos na ang lahat at handa na sa pag-alis, dumating ang mga tiyahin ko sa aming bahay. Kaagad ko namang nilapitan noon ang aking mga pinsan na sasama sa resort na iyon. At nauna na kaming pumunta sa jeep na inarkila nila patungo roon. Nagkukwentuhan pa kami ng aking mga pinsan at kung ano ang aming mga gagawin pagkarating namin doon. Dahil may kalayuan ang pupuntahan namin, habang nasa biyahe kami noon, ay naisip kong matulog na lang muna. Nakaramdam kasi ako ng antok, kaya nagpatianod na ako roon. Maging ang ibang mga pinsan ko ay nagpasya na lang ding umidlip para may lakas daw sa buong araw na naroroon kami sa resort na iyon. Makalipas nga ang humigit kumulang 2 oras na biyahe namin noon, narating na namin ang nasabing resort. Nagunahan pa kaming bumaba sa sinakyan naming jeep at sakay kinukuha ang aming mga gamit at saka dumiretso na roon. Nang makapasok na nga kami roon, nagtaka pa kami dahil walang masyadong tao. Napakatahimik ng paligid, kaya nagpalingalinga kami at baka may makita kaming tao na mapagtatanungan. Sa hindi nga kalayuan ay may isang babae kaming natanaw, kaya nilapitan namin ito. Kinausap ng aking mga magulang ang nasabing babae na noon ay may pananabik sa kanyang mukha. Bakit wala pong tao rito sa resort ninyo? Sarado po ba kayo ngayong araw? Tanong ng aking ina sa babae. Nagdalawang isip ang babae na sumagot, ngunit nang ulitin ng aking ina ang kanyang tanong, tumugon na rin sa kanya ang babae. Oo, sa mga susunod na araw pa ulit bubukas ang resort na ito, kaya walang tao ngayon. Sabi pa ng babae na nagpakilalang si Aling Divina. Napatangaw ang aking ina at sinabi pa sa babae na sayang ang pagpunta namin doon. Gayong sarado pala sila ng araw na iyon. Dito na rin naman kayo kaya ituloy na lamang ninyo ang ipinunta ninyo rito. Halay kayo at ituturo ko kung saan ninyo pwedeng ilagay ang mga gamit ninyo. Sabi pa ng Ali sa aking mga magulang. Sumunod naman kaming lahat kay Aling Divina. Habang tinatahak ang daan kung saan kami pwedeng manatili sa araw na iyon, nagpapasalamat ang aking ina sa Ali. Ayon pa rito, mabuti na lang at pumayag daw si Aling Divina na manatili kami roon. Dahil kung hindi ay wala kaming ibang mapupuntahan dahil kinabukasan pa kami babalikan ng driver ng jeep na nirentahan namin. Napangiti naman ang Ali dahil sa sinabing iyon ng aking ina. Abala ang aking mga pinsan noon sa paglilibot ng kanilang paningin habang ako naman ay nakatingin lang kay Aling Divina. Nakaramdam ako ng kakaibang kutob nung makita kong umisi ang Ali pagkarating namin sa silid na gagamitin namin. Ewan ko muna kayo rito.
Kayo na ang bahala sa pag-aayos ng silid ninyo. Kapag may kailangan kayo, tawagin niyo lamang ako. Sabi pa ni Aling Divina habang hindi maialis sa kanyang muka ang malapad niyang pagngiti. Naglakad na rin siya palayo sa amin. Nagsipasok naman kami sa mga silid namin at nag-ayos ng aming mga kagamitan. 3 silid ang nagamit namin noon. Isa sa amin at isa-isa rin sa 2 kong tiyahin na sumama ng araw na iyon. Nang matapos sa pag-ayos ng aking mga kagamitan, niyaya ako ng aking mga pinsang sina Ricky at Harold na maglibot sa paligid ng resort. Sumama na lamang ako sa kanila dahil ayaw daw sumama ng mga ate nila dahil may kanya-kanya rin itong mga plano. Nagsimula na nga kaming maglibot noon ng aking mga pinsan. Napapag-iwanan na ako ng 2 dahil sa pananabik nilang libutin ang nasabing resort. Hinayaan ko na lang sila imbis na habulin silang 2. Itinoon ko na lang ang aking pansin sa mga silid na nadadaanan ko. Pinagmasdan ko ng mabuti ang mga silid na yon at may napansin akong halos lahat talaga ay nakakandado at napakatahimik. Napaisip ako na parang matagal nang hindi nagagamit ang silid na iyon, gayong maalikabok na ang mga bintana at halata ring hindi rin pinapasukan ng mga tao. Sa kakatingin ko ng mga silid doon, may napansin akong isang silid na tila bahagyang nakabukas ang pintuan. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong pinanindigan ng balahibo. Subalit kahit na ganoon, nagpasya na lang akong lumapit sa pintuang iyon upang alamin kung may tao ba roon o wala. Nang makalapit ako sa nasabing pintuan, nakita ko ang maliit na butas doon. Kaya sinubukan kong sumilip. Wala akong makita dahil madilim ang loob ng silid. Subalit, sa hindi inaasahan, tila may kakaibang amoy akong nalanghap. Kaya hindi ko maiwasan na mapaduhal. Napakalansa niyo na animoy bulok na isda ang naaamoy ko. Kaya parang bumaliktad ang aking sikmura. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makarinig ako ng bulungan sa loob na nagsasabing baka may tao sa labas. Walang ano-ano rin na ulinigan kung tila may mga pagyabag na patungo sa aking kinaroroonan. Kaya dali-dali akong umalis sa harapan ng pinto at naghanap ng mapagtataguan. Sakto namang nakapagtago na ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng silid na iyon. Bahagya akong napasilip at nakita ko ang isang lalaki na nakatayo roon habang nagpapalingalinga sa paligid. Sinubukan kong hindi makagawa ng kahit anong ingay nang hindi ako mahuli. Marahil nang masiguro nito na walang tao, nagpasya na itong bumalik sa loob at isinarado ang pintuan ng silid na iyon. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may naramdaman akong kamay sa aking balikat. Kaya hindi ko maiwasan ang bahagyang mapasigaw dahil sa pagkagulat. "Ayos ka lang ba, anak? Bakit parang takot na takot ka yata?" Tanong ng aking ina sa akin. Napatango naman ako sa kanya at sinabing ayos lamang ako. Tinanong pa niya ako kung saan sina Ricky at Harold. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na nauna na silang maglakad. Napailing na lang ito sa akin at pinagsabihan ako na hanapin ang aking mga pinsan at sumabay na sa mga ito sa paglilibot sa resort na iyon. Sinunod ko na lang ang aking ina at hinanap nga noon ang aking mga pinsan. Nakita ko naman ang mga ito na nauna nang naligo sa dagat. Nilapitan ko naman silang 2 at pinanood na lang muna. Tinanong pa nila ako kung saan ako nanggaling. Kaya sinabi ko na lang sa kanila na bumalik ako sa silid dahil may nakalimutan ako. Hindi na rin naman sila nangusisa pa at ipinagpatuloy na lang ang kanilang pagligo. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makita namin ang iba pa naming kasamahan na naligo na rin. Kaya nagpasya kaming 3 na lumapit na lang sa kanila at sama-samang maligo sa parting iyon.
Sinulit naman namin ang oras ng aming pagligo noon. Nang makaramdam kami ng gutom, nagsiaho na muna ang lahat para kumain. Nagdala kami ng mga pagkain noon na siya ring pinagsaluhan namin. Hindi namin makita si Aling Divina, kaya hindi namin ito nayayang kumain kasama namin. Pagkatapos naming kumain, bumalik din kami sa aming paglangoy. Mabilis namang lumipas sa mga oras noon at mga bandang 5:00 ng hapon. Nagdesisyon na kaming lahat na umahon na. Hinanap namin si Aling Divina at mabuti na lang nakita namin ito. Kaya nagtanong kami kung saan kami pwedeng magbanlaw. Itinuro naman niya sa amin ang parting pagbabanlawan namin ng katawan, kaya nagtungo kami roon. Nagtatawanan pa kaming lahat habang nagbabanlaw ng aming mga sarili. Nang matapos sa pagbabanlaw, kanya-kanya ng bihis ang lahat. Nagpahinga pa kami noon pagkatapos naming magbihis. Mga bandang pasado 7:00 ng gabi nang tawagin kami ni Aling Divina. Ayon pa sa Ali, dahil espesyal na bisita raw kami ay ipinaghanda nila kami ng hapunan. Kita naman ang saya sa mga mata ng aking mga magulang dahil doon. Kaya dali-dali silang sumugod kay Aling Divina. Niyaya rin namin ang iba pa naming mga kasamahan at nagtungo na sa pagkainan upang maghapunan. Natakam naman kami noon dahil sa mga putahing inihanda ni Aling Divina. Nagsiupo naman kami noon at nagsimula ng kumuha ng aming makakain. Nakangiti naman si Aling Divina habang pinagmamasdan kami, kaya nakaramdam ako ng kakaibang kutob sa Ali. Hindi ko napigilan ng aking sarili na napatanong ako kay Aling Divina. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may hindi pa sinasabi sa amin ng Ali. Ali, may kasama po ba kayong nagluto ng mga ito? Tanong ko sa kanya. Napatingin sa akin ang Ali at bahagyang napawi ang kanyang ngiti. Subalit agad din naman niyang ibinalik ang kanyang ngiti. Tsaka siya tumugon sa akin. May kasama akong nagluluto niyan. Papunta na rin siya rito at ipakilala ko siya sa inyo. Tugon pa niya. Napatango naman kaming lahat at nagsimula na lang kumain. Unang subo pa lang noon ang nakuha kong pagkain. Parang hindi na ako uulit pa dahil walang lasa ang ulam na kinain ko. Nangunot ang noo ko at napatingin sa aking mga kasamahan. Nakita ko ring tila hindi nila inasahan ang lasa ng kanilang mga ulam na nakain. Nariyan na pala ang asawa ko. Siya nga pala si Nestor. Pagpapakilala ni Aling Divina sa kanyang asawa sa amin. Napangiti naman ang lalaki habang lumalapit sa amin. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto kong siya ang lalaking nakita ko na lumabas sa isang silid doon. Napailing ako dahil sa hindi magandang isip na naisip ko ng mga sandaling iyon. Nasa ganong sitwasyon din kami nang magsalita si Ricky at Harold. Mukhang nakulangan po yata ng asin itong ulam ninyo, sabi ni Ricky. Wala rin po akong makitang bawang at luya rito sa kinakain ko. Hindi po ba kayo gumagamit ng mga ganoon rito? Tanong naman ni Harold. Natigil naman noon ang aking mga magulang sa kanilang pagkain. Nagkatitigan ang aking ina at ama dahil doon. Maging ang mga tiyahin ko noon ay napatigil rin sa kanilang pagkain. Sumang-ayon naman ako sa kanila. At napatanong pang bakit ganoon na lang ang mga pagkaing inihanda nila para sa amin. Hindi naman nakaimik ang mag-asawa sa naging tanong namin sa kanila tungkol sa inihanda nilang pagkain. Subalit kita namin noon na tila nagpipigil ng inis ang mag-asawa sa amin. Sinita naman ako ng aking mga magulang at ganoon din ang aking mga pinsan.
Humingi pa sila ng pasyensya sa mag-asawa at sinabing ipagpatuloy na lang ang aming pagkain. Hindi na nakapagsalita ang mag-asawa noon at tahimik lang na nakatingin sa amin. Napapatingin naman ako sa kanila at kitang-kita ko. At kita kong tinitignan nila ako ng mabalasik. Kinakabahan man ako ng mga oras na iyon, ngunit hindi ko na lamang ipinahalata. Batid kong may tinatago ang mag-asawa, base na rin sa mga kilos nila. Isa pa, naisip ko noon ang naamoy ko sa silid na iyon at ang paglabas ni Mang Nestor. Kaya malakas ang kutob kong may kakaiba sa mag-asawa. Pagkatapos namin kumain, pinagsabihan kami ng mag-asawa na sila na ang bahala at magpahinga na lamang kami. Hindi rin naman kami nagmatigas pa at sinunod na lamang sila. Dahil na rin pagod ang lahat ng gabing iyon, minabuti na lang din namin na magpahinga na lang. Nakatulog naman noon ang aking mga magulang habang ako naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng pagkatok sa aming pinto. Kaagad akong bumangon upang tignan kung sino ang kumakatok. At nakita kong sina Harold at Ricky pala iyon. Hindi sila makatulog, kaya nila ako pinuntahan. Dali-dali ko naman silang pinapasok nang makarinig kami ng pagyabag na papalapit sa amin. Isinarado ko na rin ng maigi ang aming pinto at saka kami nagmatsyag sa aming paligid. Sinubukan naming hindi makagawa ng ingay, lalo na nang marinig naming tumigil ang mga pagyabag sa tapat ng silid namin. Sunod-sunod din noon ang pagkatok habang tila may umaangil sa labas. Sa takot naming magpipinsan, nilapitan namin ang aming mga magulang at saka sila ginising. Nalimpungatan naman noon ang aking ama dahil sa ginawa namin. Tinanong nila kami kung ano ang nangyayari at saktong may muling kumatok sa aming pinto. Mukhang may ibang nilalang sa labas ng pintuan, sabi pa naming tatlo. Nangunot ang noo ng aking ama, kaya titignan daw niya para alamin. Subalit bago pa man noon mabuksan ng aking ama ang pinto ng aming silid, narinig naming napapasigaw ang aking mga tiyahin sa kabilang silid. "May halimaw! May halimaw!" sigaw ng mga ito. Dahil doon, kumuha ang aking ama nang pwede niyang maging armas. At saka niya binuksan ang aming pintuan. Halos hindi kami makagalaw noon sa aming kinatatayuan. Nang sa pagbukas ng aking ama, may malaki at itim na aso ang bumungad sa kanya. Naglalaway ang asong iyon at nakangisi pa sa amin. Inakala kong matakot ang aking ama noon. Ngunit hindi pala. Sinubukan niyang kalabanin ang malaking aso. Pinagbabato niya ito ng gamit na makita niya. Dahilan para mapaatras din ang malaking aso na iyon. Nang umalis ang malaking aso sa tapat ng aming pinto, sumigaw ang aking ama na maghanap kami ng patalim sa kusina ng resort at maging ng mga panali. Takot man noon na iwan sila, sinunod na lang namin ang aking ama. Sinubukan niyang kalabanin ito sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa makabalik kami. Dalawang malaking aso noon ang gumambala sa aming gabi. Minadali namin ang paghahanap ng mga sinabi ng aking ama at mabuti na lang ay may nakita kami. Agad kaming bumalik doon at patuloy pa rin nakikipaglaban ang aking ama. Nagpasya naman kami noon ng aking mga pinsan na tulungan siya sa pakikipaglaban sa dalawang dambuhalang nilalang. Hindi namin alam kung saan kami humugot ng lakas ng loob para makipaglaban doon. Ngunit nagawa rin naming pabagsakin ang dalawang malaking aso. Nasugatan kasi sa leeg ang isa sa kanila at ang isa naman ay sa dibdib noong gamitin
ng aking ama ang itak na hawak niya. Maging si Harold nga noon ay may dalang sibat at sinubukang tamaan ang isa sa kanila na napagtagumpayan naman niya. Pinagtulungan naming saktan ang dalawang malaking aso hanggang sa nanghina ang mga ito. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataon na itali silang dalawa. Hinigpitan namin ang pagkakatali sa kanila para hindi na sila makatakas pa. Dahil sa nangyari ng gabing iyon, madaling araw na nang makatulog kami. Pagkagising namin kinaumagahan, nagulat kami sa nakita namin. Nakatali kasi noon ang mag-asawang Mang Nestor at Aling Divina na sugatan. At nakahandusay sa parte kung saan namin itinali ang dalawang malaking aso. Nagising silang dalawa at nagmamakaawang wag na namin silang saktan. Humingi na rin sila ng pasyensya dahil sa balak nilang biktimahin kami. Inamin naman nilang mga aswang sila at matagal nang hindi dinadayo ang resort na iyon dahil sa mga kwento sa lugar na iyon. Kaya maging ang may-ari ng resort na iyon ay mas piniling abandonahin na lang iyon. Wala naman kaming naging pakialam sa kanilang dalawa noon. Ang mahalaga sa amin ay ang makauwi kami ng ligtas mula sa resort na iyon. Nang sumikat nga ang araw, nilisan namin ang resort na iyon. Puro tayo iyon. Dahil dumating na rin naman ang sundo naming jeep. Hindi na kami lumingon pa sa resort na iyon. Hindi namin nakakalaing dahil lang sa kagustuhan naming magsaya, mararanasan pa namin ang ganoong karanasan. Hindi rin namin nakakalaing sa kabaitang ipinakita ng mag-asawa ay may lihim pala sila at iyon ang pagiging aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si John ng Pilipinas. May susunod pa na istorya. Magandang araw sa inyo mga kaswang. Ako nga pala si Edgar. Matagal na akong taga-subaybay mo Sir Caspar. Kaya bantulot man ay ninais kong marinig mula sa iyo ang sarili kong karanasan tungkol sa mga nilalang na kasama natin dito sa mundo. Sa tingin ko kasi ay marami ang makaka-relate dito. Ang kwentong ito ay panahon pa ng aking kabataan, kapusukan at panay kalokohan. Naganap ito taong 1987. Kapanahon na noong kami unti-unti pang nagsasaya sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kasalukuyan kong hinihitit ang ikatlong sigarilyo na sinindihan ko nang dumating ang nobya kong si Milin. Inagaw niyang yuse mula sa bunganga ko. Ang pogi mo ngayon Edgar, labsa. Biro niya sa akin. Paghit-hit niya ng sigarilyo ay inipon niya lamang ang usok sa bibig niya at saka inumang sa akin. Hawak ko ang dalawang bewang niya. Sinandal ko siya sa sarili ko at kinuha ang usok na pinapasa niya sa akin. Siyempre, pagkatapos ng pasahan ng usok ay nauwi kami sa maingay na halikan. Napakaganda ng nobya ko. Nakakahumaling ang katawan at kagandahan. Kaya naman sa tingin ko ay mamamatay ako kapag nawala siya sa akin. Kalokohan. Humagik-gik si Milin pagkatapos ng halik at kaunting himasan na ginawa namin sa isa't isa. Sumakay na siya sa dala kong owner. Grabe, akala ko hindi mo na ako sisiputin ngayong gabi. Kinakabahan na ako. Bakit naman hindi? Ang sabi mo, sawa ka na sa inyo. Gusto mo nang maglayas. Gusto mo nang magtanan tayo. O heto. Madali naman para sa akin ang imaneho tong owner ni Papa. Kahit na wala akong lisensya. Nang mga panahon na iyon ay apo ako ng vice mayor sa lugar. Kaya wala akong takot kahit wala akong lisensya. Isa pa, hindi naman mahigpit sa daan noong araw.
dahil kakatalsik lang sa upuan ng sikat na diktador na naging Pangulo ng Pilipinas. Nako, ang sabihin mo, mahal mo lang ako. Napangiti ako. Oo naman, mahal na mahal ko talaga si Milene. Gaya nga ng sinabi ko kanina ay nakakahibang ang kagandahan niya at kanyang katawan. Pero mas nakakahibang ang paraan niya ng pasasalamat at kapag masaya siya. Tulad ngayon, dahil nagawa ko ang nais niyang mailayo siya sa sandali ng pamilya niya at tulang sabi-sabi na lamang na naglandas ang palad niya sa kandungan ko. Alam ko na ang kasunod na gagawin niya maya-maya. Mahal na mahal ko siya sa kabila ng mga hindi kagandahan at tsismis na naririnig ko tungkol sa kanyang pamilya. Ganoon naman ang buhay, parating may tsismis. Wala nang bago roon. Si Milene ay anak naman ng may kayang pamilya. Naging schoolmate ko nga siya sa pribadong eskwelahan. Kaya ko nga siya nakilala. Kaya hindi ko naman makita kung saan banda naging tunay ang tsismis tungkol sa kanya. Ang sabi kasi sa mga kalat na balita, sumasideline daw sa bar para ipambili ng mga luho niya. Bukod kasi sa maluho ay may bisyo rin siya, katulad ko. Iyon din ang rason kaya kami magkasundo na dalawa. Kahit may pagkasira ulo naman si Milene ay mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba siya kung nagkataon na tunay ang tsismis tungkol sa kanya. O baka sa labis na pagmamahal ay mapatay ko siya. Yun ay kung nagkataon na sabog ako. Pero sa ngayon, nais kong pahirapan si Milene sa paghinga. Gamit ang kaibigan na ginawa na naman niyang lollipop. Saan ba gusto mong pumunta? Sa malayong lugar? Tanong ko kay Milene habang sinasara ko ang zipper ko na suot kong pantalon. Pwede. Kahit mga 4 na oras mula ngayon makarating na tayo sa mga liblib. Tumingin siya sa suot niyang Seiko watch. Makakarating tayo ron eksaktong 3:00 ng madaling araw. Dagdag niya pang sabi na nakangiti. Kibit na mga balikat ang tinugon ko. Kung gusto niya Milene na pupunta kami doon, ay gusto ko na lang magbagyo. Hindi magbagyo na lang. Pumayag naman siya. Marami naman akong pera. Hindi ko siya iki-quick skip. Ika nga, kung wala akong dalang pera, napakagastos pa naman ng babaeng mahal ko. Magaan naman ang aming naging biyahe, kahit nga wala akong lisensya at kung paminsanan ay mabilis ang aking pagmamaneho. Kailangan kong bilisan gawa ng may tama na rin ako sa nahitit namin ng Mary Jane ni Milene. Oo, Sir Casper, tipikal na kabataan kami na sakit ng ulo ng mga magulang at hindi iniintindi ang kinabukasan. Bago kami makalabas ng Maynila ay sinundo muna namin ni Milene ang magsyota rin na kaibigan namin. Sina Brenda at Anjo ang siyang dahilan kung paano kami nagkakilala ng kasintahan ko. Kaya sa lahat ng gimmick o kalokohan namin ay hindi maaari na wala sila. Basta libre rin ang kanilang oras katulad ngayon. Mga pare, sulit tong quick getaway na naisip nyo. Nakipag-apiran sa amin si Anjo. Tipikal na mama's boy ito. Tipong kapag nandyan ang nanay ay nilalagyan pa ng bimpo sa likod. Grabe, gusto ko nang makatikim ng heaven sa pasigsag na daan ng Baguio. Pagbibiro naman ni Brenda. Nakasuot siya ng pagkahaba-habang palda at halos balot na long sleeve polo. May salamin pa sa mga mata pero wag ka. Punong-puno naman ang kalokohan sa katawan. Sampol na nga ang nilabas nitong alak sa ilalim ng mahabang bestida. Itinali niya sa hita ang maliit na beer cans. Napaka madiskarte.
Malakas na nagtatawanan na lamang kami nang magpakita ng alak sina Brenda at Anjo. Ganoon talaga kami kasaya sa tuwing magkakasama. Painom-inom, yose, damong Mary Jane. Hindi nagtagal, pakanta-kanta na kami habang tinatahak ang pasigsag sa daan ng Baguio. Mga languna sa bisyo, malalakas ng tama. Nako, ito na yata yung sinasabing tulay sa napanood ko. Biglang ani ni Brenda. Alin, yung may multo raw? Kantsaw ni Anjo sa nobya. Oo, grabe raw yung babae rito. Nakasuot ng puti at pumapara sa makursunadahan niyang pahintuin. Pagkukwento ni Brenda. Madilim kasi dito. Tapos daw kapag hindi mo hininto yung sasakyan sa kanya, malalagot ka. Ililigaw ka daw. Pananakot pa ni Brenda. Nagtawanan lang kami. Paano ay inartin niya sa paninindak ang kanyang tono. Pagkatapos ay tumawa pa siya na animoy. Siya ay isang bruha sa palabas na sinasabi niya. Ay putya, ayan na yung babae na sinasabi ni Brenda Labs. Biglang bulalas ni Milen. Saglit akong nawala sa wisyo kaya maingay kong kinabig pa kaliwa ang manibela. Sabay-sabay silang nagtawanan nang mapahinto kami sa gilid ng daan. Ang lalakas mag-trip. Siyempre, hindi naman totoo ang multo. O kung sino pa mang babae na tinutukoy sa mga horror na palabas na siyang napanood na Brenda. Malinaw na tilang puti lamang ang namataan kanina ni Milen. Baka isinabit lang doon ang kung sinong nanggaling sa kagubatan. Nakalimutan lang sigurong alisin. Maraming prutas at gulay sa ganoon kaberding lugar. Hindi malayong may namimitas doon. Grabe, ang lakas ng mga amats niyo. Nagbibiro kung saan sa kanila. Ngunit ang amats na tinutukoy ko at ang malakas na halakhakan na pinagsaluhan namin ng gabi na iyon ay hindi ko man lang naisip na mapuputol sa nakakagimbal na paraan. Ilang sandali kasi matapos naming mapagkatuwaan ang puting tela ay bigla na lamang kaming hindi makaalis sa lugar na iyon. Guys, nasaan na tayo? Bakit parang paulit-ulit nating dinaraanan yung puting tela na yan? Nginig ang ibabang labi na ani ni Brenda. Tama naman siya. Makalipas ang ilang segundo at minuto na naging oras ay naroon at naroon pa rin kami sa nadaanan namin kaninang sanga na may nakasabit na puting tela. Hindi sana ako kakabahan o magtataka. Inakala ko kasi na dahil lang sa dami ng mga kemikal na pinasok namin sa katawan namin, kaya pakiramdam namin ay naliligaw kami. Sa totoo nga, kanina ay nagtatawanan pa rin kami kahit 4 na beses na kaming dumaan sa lugar na iyon. Pero ang 4 na beses ay naging 8 beses. Hihintayin pa namin na maging 18 beses bago kami magsimulang magpanik. Ganun kaya yon. Wala na din ibang sasakyan dumaraan. Tayo na lang, Edgar. Medyo pa-hysterical ng sambit ng kasintahan kong si Milen. Totoo naman. Parang nakakaloko nga na wala ni isang sasakyan ang nagdaraan sa parteng iyon ng kalsada. Samantalang kanina ay saksakan ng dami at ultimo bisikleta ay mayroon silang nakasabay. O mabuti pa, Edgar, bumaba na tayo. Mauubusan tayo ng gas nito. Hindi natin alam kung ano itong nangyayari sa atin. Baka namatanda na yata tayo. Suhestyo ni Anjo. Wala naman kaming pagpipilian. Dapat lang nga na bumaba na kami. Tama siya. Baka sakaling kapag wala na kami sa loob ng owner ay tsaka naman kami ibalik sa tamang kalsada ng kung sinong malignong naglalaro sa amin sa mga oras na iyon.
Kahawak kamay ko si Milin, sina Anjo at Brenda ay ganon din. Sinimulan naming maglakad sa gubat kung saan ang nagsilbing arko o palatandaan namin ay ang telang puti na nakasabit sa sanga. Ano ba to? Totoo pala ang kwentong maligno dito. Maarting palahaw ni Brenda. Masakit sa tenga ang iyak-iyakan na animo bata ni Brenda. Pero wala naman akong magagawa roon. Natatahimik lang siya kapag tinutungga ang hawak niyang beer. Pero may bahay swerte. Bulalas ni Anjo pagkalipas ng halos 20 minutos din namin na paglalakad. Nagsaya at nasabik din ang dalawang babae. Paano nga ay may bahay? Ibig sabihin, makakasilong kami at hindi sa kagubatan matutulog. Pareho pa naman maarte silang dalawa. Sa bagay, delikado rin sa lugar. Baka may ahas o ano pa mang mga hayop na nakakamatay. Nauna na silang tinahak ang pinto ng bahay na nakita namin. May ilaw naman na nakasindi roon kaya siguradong may tao na magpapatuloy sa amin. Magandang gabi ho. Pauna ni Brenda. Hindi pa man namin nakikita ang nagbukas ng pinto para sa amin. Sabik sila na makituloy kaya nagkanda silip pati si Milin. Nang bumungad na ang nagbukas ng pinto, lahat kami ay yumuko. Maliit na tao pala ang nasa likod ng pinto. Pagkatapos, ang dalawang babae ay napahiyaw sa labis na gulat. Kuba ito, na ang isang mata ay halos lumuha na. Iyon ang itsura ng nagpakilala sa amin bilang katulong ng bahay na si Lorna. Pinatuloy ko na kayo kahit walang permiso ng mga amo ko. Alam ko naman kasi napagod kayo. Nasa itsura ninyo, sabi ni Aling Lorna. Kahit nakakatakot ng kanyang itsura, ay mukhang mabait naman siya. Mukha din siyang mabaho, pero wala naman akong naamoy na hindi maganda sa kanya at sa bahay mismo. Pero hindi maganda ang kutob ko sa lugar na iyon. Hindi ko naman mawari kung dahil lang ba sa tama ng kung ano-anong kemikal na pinasok ko sa katawan ko o ano pa man yan. Pasensya na ho kung napatili kami kanina. Hinging paumanhin ni Milin kay Lorna. Nagulat lang kami sa isang mata nyo. Artificial naman pala. Artificial ay nga ang isang mata ni Lorna. Kaya nakaluwa kanina. Nakakatakot lang ang itsura nito at animoy nasa horror na palabas. Gawa ng nasa kagubatan ng bahay. At kinakabahan na rin kami kanina. Napaglaruan kayo ano? Lahat naman ng napunta sa bahay na ito ay napaglaruan. Lihis na wika ni Lorna. Sa akin siya tumingin at nagtanong dahil ang mga kasama ko ay sarap na sa inihain niya. Mabango ang putahing minudo na nakahain pero ang mas nanaig sa akin ay ang kaalaman na kami ba ay napaglaruan nga ba o parte lamang ito ng panaginip namin. May napanood ako na ganito sa pelikula. Yung akala nilang magkakaibigan ay tunay pa ang nagaganap sa kanila. Pero ang totoo, lahat sila ay patay na pala. Hindi sa tinatakot ko ang sarili ko pero paano kung oo? Ang pagkaligaw namin kanina ay indikasyon ng kami ay wala na sa tunay na mundo. Kung totoong nililigaw kami, makakabalik pa ho kaya kami? Alam niyo po ba yung daan pabalik? Lakas loob kong tanong kay Lorna. Ngumisi siya. Wala na siyang matinong ngipin ngunit ayos lang yon. Hindi naman ako mapanghusga. Manlalait lang. Depende. Tipid niyang sabi. Bakit? Alam niyo ho, tulungan niyo naman kami. Nais lang po namin na mamasyal sa Baguio.
Mukhang gutom at pagod ang mga kasama mo. Ikaw ba? Nang hindi ako sumagot ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang sa akin lang, mas madaling matunto ng daan palabas kung magpapaumaga na kayo rito. 2:30 na rin naman, kaya walang problema. Ilang oras na lang. May punto si Lorna pero ang tanong, kaya ba namin makitulog doon? Sa bagay, ang mga kasama ko ay siyang-siya na sa mga kinakain nila. Tila nga iyon may gayong masasarap kung nguyain nila. Tikman mo rin itong pagkain ko, iho. Yun lang at tinalikuran na niya kami. Lumunok muna ako bago kumuling pinagmasdan ang mga kasama ko. Sa nakikita kong gana nila sa kanilang kinakain, kakatuwa naman na parang hindi ko na istikman man lang ang mga nakain. Ewan ko ba? Pinatuloy at pinatulog kami ni Lorna sa iisang kwarto na banig lang ang nakalatag. Magkakatabi kaming 4. Lahat ng mga kasama ko ay tulog na naghihilik pa. Samantalang ako ay gising na gising kahit ang mga mata ko ay nakapikit na. Sinusubukan kong matulog. Kinakailangan ko ring makaipon ng kaunting lakas, lalo na at walang katiyakan na sinasaad ang utak ko kung nangyayari nga ba ang lahat ng ito. Bakasyon lang sa Baguio ang destinasyon namin, kung bakit nagkantsawan lang naman kami sa puting tela kanina. Kamukat namin ay naligaw na kami. Kakaisip po kung ano-ano, hindi ko na rin tuloy alam kung totoo ba ang naririnig kong kaluskos o ngula tila pagaspas ng malatuldang mga pakpak. Nakalimutan ko na ang tunay na buhay. Inakala ko noon na iyon ang nais kong mangyari sa tuwing papasakan ko ng kung ano-ano ng lason ang katawan ko. Ngunit ngayon, bigla akong nagsisi kung kailan naman hindi ko na alam kung makakaligtas pa ba kaming 4 sa bangungot na. Aswang Edgar, aswang. Naputol ang pakipag-usap ko sa sarili nang dahil sa sigaw ni Milin. Maaga pa kong nagmulat at doon sa paanan niya ay kitang-kita ko ang 2 aswang na may mga pakpak na animoy sa paniki. Mahahaba ang kanilang mga dila, mga naglalaway. Isang pamilya ng aswang at may kasamang kuba. Isang pamilya ng aswang at may bonus pang katulong ang napuntahan namin na daan. Ang bango ng bata sa sinapupunan mo, anang aswang na kuba. Tunay ngang mabango ang sanggol na nagmula sa kabaloktutan. Tumawa ang 4 na aswang. Mag-asawang aswang, may batang aswang at si Lorna. Masakit sa tenga ang kanilang pagtawa ngunit nasa wisyo pa ako. Kaya hindi mawala sa utak ko ang sinabi ni Lorna. Buntis ang nobya ko. Hindi kita kailanman pinutukan, Milin. Ginalang kita. Sinong ama ng dinadala mo? Mangyak-ngyak kong tanong sa kanya. Baka disgrasya na nabuo. Maangan niya sa akin. Edgar, mas paniniwalaan mo ba ang mga aswang na yan kaysa sa akin na girlfriend mo, ha? Gusto ko sanang sumagat ng oo dahil nais ko nang matapos ang bangungot na iyon. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang sa harap namin mismo ni Brenda at Anjo ay sinagpang na mga aswang si Milin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay pinaalis na kami ng mga aswang. Ang sabi nila, si Milin lang naman daw ang kakainin nila dahil nga buntis at manloloko. Nakakakain lang daw sila. Sa tuwing may naliligaw doon na sa daan na katulad ni Milin. Kung nagkataon na hindi pala buntis ang nobya ko noon ay
makakaligtas kami sa pagkaligaw. Hanggang ngayon ay nakakamangha pa rin isipin na nakaka-encounter kami ng kababalaghan, Sir Caspar. Nakakamangha rin na kinabukasan noong maganap iyon ay pinalabas nila na namatay si Milen sa lapa ng mabangis na hayop sa kagubatan. Kami ang huling kasama ni Milen, kaya ang sabi na lamang namin sa investigasyon ay nagbanyo siya sa talahib at hindi na wala namang maniniwala kung sasabihin namin ang tunay na nangyari. Kasi kung sasabihin namin, baka kami pa ang ipakulong sa mental hospital. Kas.